Noong bandang 1985, bago pa man maging pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan, si Mike Tyson, umakyat siya sa ring laban sa isang lalaking nasangkot sa kalakalan ng droga. Nakulong siya at kinikilalang isa sa pinakamapangganib sa heavyweight boxing. Atlantic City, Oktubre siyam, 1985, 65. Sa ilalim ng ilaw ng Trump Casino Hotel, inanunsyo ni Michael Buffer ang isang pangalan na mabilis nagiging pinakakinatatakutan sa boxing. Pagkatapos maging profesional sa simula ng taong iyon, sa edad na 19, hindi pa kampiyon ng mundo si Tyson, pero siya na ang pinaka-pinag-uusapang pag-asa ng boxing. Salamat sa panonood. Ngunit gabing yun, kaharap niya ay hindi baguhan, kundi isang lalaki na may pinakamagandang palayaw sa mundo ng boxing. Ang 28 anyos na heavyweight mula Ohio ay pumasok sa laban na may record na 15 panalo at 3 talo lamang. Hindi tulad ng karamihan sa mga unang nakalaban ni Tyson, si Long ay may karanasan na laban sa ilang heavyweight sa ring. Matapos talunin si John Dino Dennis, umabot siya hanggang dulo kay James Broad at nakalaban pa ang dating heavyweight champion ng WVA na si John Tate. Si Long ang tila pinakamabigat na pagsubok na hinarap ni Tyson hanggang sa panahong iyon. Pero kilala rin siya kahit labas ng ring. May magulong nakaraan siya. Nakulong, inakusahan ng pagtutulak ng droga at ilang taon nagtago sa awtoridad. Kilala si Danny Long bilang mapanganib sa loob at labas ng ring at, bitulad ng ibang boksingero noon, naniniwala siyang kaya niyang talunin si Tyson. Hindi nagpatinag si Long sa lumalaking reputasyon ni Tyson. Nanitswala siyang alam na niya ang tamang paraan para talunin ito. Sa promo ng laban, nabanggit niya ang isang kilalang pangalan. Si Henry Tillman, na 2 beses tinalo si Tyson sa amateur, bago pa man nagwagi ng gintong medalya sa Olimpiko sa Los Angeles. Para sa binatilyo, parang inagaw ang pangarap niyang makuha ang gintong medalya sa Olimpiko. Kaya naman, ang pagbanggit sa pangalan ni Tillman bago ang laban ay naging isang pagkakamali na pagsisisihan ng bad boy mula Ohio. At noong 9 ng Oktubre, 1985 nagharap na rin sa wakas ang 2 boksingero sa Atlantic City. Bagamat sa simula ay nakatakda para sa 8 rounds, pinaikli ang laban sa 6 dahil sa limitasyon ng oras sa telebisyon. Pero sapat na ang oras na yon para kay Tyson. Pagkatunog ng unang kampana, sumugod agad si Tyson gamit ang istilong Dow. Gumagalaw ang ulot katawan pakaliwat pakanan. Hindi binibigyan ng pahinga ang kalaban. Sinubukan ni Long na manatili sa plano. Umiikot, iniiwasan ang mga lubid, at pinananatili si Tyson sa gitna ng ring, gaya ng ipinangako niya bago ang laban. Pero kay Iron Mike, sapat na ang isang suntok para sirain kahit ang pinakadisiplinadong plano. Wala pang 1 minuto mula umpisa ng laban, tinamaan ni Tyson si Long ng malakas na kaliwang hook sa panga. Kaya bumagsak siya sa lona sa unang pagkakataon. Pinilit ni Long na tumayo dahil gusto pa ng katawan niyang lumaban. Pero sumuko na ang kanyang nervous system, kaya bumagsak siya ulit sa pangalawang pagkakataon.
Nararamdaman ni Tyson ang kahinaan ni Long, kaya tinapos niya ito gamit ang matinding kombinasyon sa ika-88 segundo ng unang round. Ang lalaking tinawag na pinakamabigat na pagsubok na hinarap ni Tyson noon ay hindi man lang tumagal ng 90 segundo laban sa binatilyong Prodigy. Isang pagtatanghal na ikinagulat maging ng kilalang komentaristang si Al Bernstein na tinawag itong pinakamasamang laban na nakita niya mula kay Danny Long. Pero agad niyang milinaw na si Tyson ang dapat bigyan ng kredito dahil bukod sa pagtalong kay Donnie Long, nagpadala rin siya ng mensahe sa dibisyon. Mas nakakatakot hindi ang knockout, kundi ayon kay Tyson sa panayam kay Al Bernstein, gusto niya magpakitang gilas sa mga heavyweight na nanood ng live sa Atlantic City. Noong ika-15 ng Hunyo 1000, 995 taon matapos ang laban niya kay Donnie Long, at ilang buwan lang matapos maagaw ni Buster Douglas ang titulo niya sa heavyweight, nagkaroon na rin ng pagkakataon si Tyson na makaganti sa lalaking binanggit ni Donnie Long bago ang kanilang laban. Si Henry Tillman, ang kampiyon sa Olympics noong 1984 na 2 beses nang tinalo si Mike Tyson sa amateur na laban. Kung may kaaliwan man si Long noong gabing yon, hindi rin ito nagtagal. Yan ang kuna ng pelikula, Mga Kalaban. Si Tyson, agad nagsara ng agwat mula sa simula ng laban, kitang ayaw niyang pahabain ang usapan hanggang dulo. Tillman. Ayos. Ayos, sinubukan ni Tillman na iwasan na makipagsabayan ng suntukan. Pero sa mga laban na ganito, isang pagkakamali lang ay sapat na para wala ka ng oras para makatakas. Nang dumating ang sandaling iyon, tinapos ni Tyson ang laban via knockout sa unang round. Hindi nabura ng panalong ito ang pagkatalo kay Douglas. Ang mga pagkatalo na gaya niyan
ay hindi basta-basta nawawala matapos ang isang gabi ng tagumpay. Pero nagsilbing paalala ang laban kay Tillman na kahit matapos ang pinakausap-usapang pagbagsak, si Mike Tyson ay nananatiling isa sa mga pinakadakila. Sa edad na 19, hindi pa kampiyon ng mundo si Mike Tyson. Ngunit ang mga gabing ganito ay nagpakita na malapit nang magbago ng tuluyan ang division ng heavyweight. At ang nakakatakot, nagsisimula pa lang si Tyson.